Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang kwento ng buhay ng isang amang muntik nang maging hadlang sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Siya ay si Dan. Mataas ang standard ko sa aking mga anak. Gusto ko palagi silang bida. Kahit nung nag-aaral sila, hanggang sa ngayong nagtatrabaho na. Ngunit isa sa kambal kong anak ang mahina ang loob at hindi ko yun nagustuhan. Maymay, anak, anong matatanggap mong incentive dahil ikaw ang Employee of the Year sa kumpanya nyo? Trip to Hong Kong! Part 2! Talaga? Maymay, ako ba isasama mo? Siyempre! Sabi ko naman sa'yo, diba? Kung nasaan ako, dapat nandun ka rin. Ang mama mo na lang ang isama mo. Ma? Hoy, G-boy. O, Magtrabaho ka rin ng maayos para makakuha ka ng ganitong incentives tulad nung kay Maymay. Hindi yung puro ka asa sa kakambal mo. opo pa. Pa? Si mama mo isama mo para makapag-relax naman yan. Dahil palaging stressed out, kaaalaga sa inyo. Naku, ayos lang naman kung kayo ni Jiboy ang magpapa-Hong Kong. Mga bata pa kayo, kaya dapat mag-enjoy kayo. Ma, ikaw na lang. Kasi hindi ka pa nakakapuntang Hong Kong. At least, ako bata pa. Baka next year, baka pamasyal na rin ako sa abroad kapag nakaipon ako. Jesus. Paano ka makakapamasyal sa abroad sa lagay mong yan? Baka nga lagi kang nakakagalitan ng boss mo dahil hindi ka nagpe-perform na maayos. Pa? Pa, Gayahin mo si Maymay. Kahit nung nag-aaral pa kayo, palaging number 1. Ikaw naman, palaging kulelat. G-boy, huwag mo nang pansinin yung mga sinabi ni Papa, ha? sanay na naman ako sa kanya. At saka totoo naman hindi mo naman talaga kasi ko kapareho. Masyado tayong malayo sa isa't isa. Kahit sabay tayong ipinanganak. Sus, hindi ka naman mahina, eh. Simpleng tao ka lang kasi. Hindi ka kagaya sa akin, ha? Bida-bida. Huwag mo akong alalahanin. Hindi mo naman ako kailangang i-comfort. 25 years old na ako. 2 dekada ko nang narinig ang mga ganong salita kay Papa. Kaya hindi na yung bago sa akin. Pero, sure ka bang si Mama na lang ang pasasamahin mo sa Hong Kong? Final na ba talaga? Oo. O sige, sa susunod, kapag ikaw naman ang nagka-incentive, o kaya kapag nakaipon ka, pasyal tayo sa Indonesia. Oo. Di ba sabi natin, iikutin natin ang buong mundo? Oo, at tuto pa rin natin yun. G-boy, Yes, Mama. ikaw ang ipapadala ko sa branch natin sa Singapore. Naku. Mag-prepare ka na, ha? Bakit po ako? Anong klaseng tanong yan? Ma'am, ayoko po. Hindi ko po kaya. Baka po malugi tayo kapag akong ipinadala nyo doon. Malaking project po ito. Hindi ko po kaya. Anong hindi mo kaya? Ako ang pumili sa'yo. Wala ka bang tiwala sa akin? Ma'am, mahina po ako. Talaga pong hindi ko kaya. Maghanap na lang kayo ng iba. G-boy! Sorry po. Hindi ko po kaya. Oh, kumusta ang biyahe nyo? Naku, sayang, hindi ka kasama. Ay, sa susunod. Tiyak namang may matatanggap pang mga ganitong perks si Maymay. Di ba, anak? Oo pa. O kaya naman, malay nyo, si G-boy. Asa ka doon. Ay, siya nga pala. Nasa si G-boy pa? Nasa trabaho.
Mag-overtime daw, sabi sa akin. Sige po, aayusin ko lang itong mga gamit. O, sige na anak. May mga pasalubong ba kayo sa akin? Yung pinabili ko sa yung ref magnet, meron ba? Ay, di syempre. Alam kong koleksyon mo yun eh. Kaya bumili ako. Ayos! La 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 la. Hoy! Ay, naku. Pambira ka naman. Nakakagulat ka eh. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Ikaw Ano? ano tong nalaman ko? Na ano? Hindi mo rin tinanggap yung posisyon sa Singapore. Oo. Bakit? Naku naman, sayang yung opportunity. Ano ka ba, Maymay? Singapore yun. Mga foreigner ang i-handle ko. Tapos, ang mga kakausapin kong kliyente galing sa mga multinational companies. Kaya nga! Oh. Sayang! Napakalaking opportunity nun. Yeah. Aba, hindi lahat nabibigyan ng ganong chance. My God, tayo mo na ito para napatunayan mo sana kay Papa na magaling ka. Hindi ako magaling. Hindi ko kayang ganong trabaho. Ano? Hindi ako magaling. Hindi ako fit sa trabahong yon. Masaya na ako sa ganito. Kontento na ako na nakakapagtrabaho ko na maayos dito sa Pilipinas. Jiboy naman. Ano ka bang klaseng tao ka? Ano? For sure, hindi ka bibigyan ng ganong offer kung wala kang kakayahan. Tama na yan. Ang mabuti pa, kwentuhan mo na ako ng Hong Kong trip niyo ni Mama. Dali. Hey, ewan? Ano? Babaliw ako sa'yo? Promoted ka na naman, May. Proud na proud talaga ako sa'yo. Salamat pa. Oh, eh di mas malaki ng obligasyon mo ngayon, anak. Oo nga po. Kaya kailangan ko mag-double effort. Ikaw, G-Boy, Po, kailan ka mapopromote? Ilang taon ka na dyan sa trabaho mo? Kung ano ang posisyon mo nung nag-apply ka, ganun pa rin hanggang ngayon. ayoko po ma-promote pa. Ano? Okay na ako sa ganito. Bihira ka talagang tao ka. Oh. Nakukontento ka sa ganyang posisyon? Di wala ka nga yatang maipon dahil ang baba ng sweldo mo. Dan, tama na. Nasapag tayo. Bobo kasi itong anak mo eh. Dan! Pa naman? Nakukontento sa ganyang klaseng trabaho? Hoy, hindi kita ginastosan sa pag-aaral mo noon para maging ganyan lang, ha? Dan, ano ba? Kumakain tayo. Sorry pa. Sorry kung hindi ko mamit ang standard nyo. Sorry. Ito ang tandaan mo, G-Boy. Wala akong anak na mahinang kagaya mo. May. Oh, gabi na. Ba't hindi ka pa natutulog? Pa, may gusto sana ako sabihin sa inyo. Ano yun? Tungkol kay G-Boy. Bakit? Alam niyo ba? Mapopromote na sana siya. Actually, sa Singapore sana siya ma-assign ng boss niya. Siya ang mag-handle ng office nila doon. Kaya lang hindi niya tinanggap ang offer. Tanga talaga. Pa, sana tigilan niyo na ipaggamit ng mga salitang tanga, bobo, at mahina para kay G-Boy. Totoo naman, mas magaling ka sa kanya. Magkambal kayo pero malayo siya sa'yo. At sana rin po, wag niyo na kaming palaging ikinukumpara sa isa't isa. May. Magkaiba kami, pa. Magkaiba kami ni G-Boy. Pero pareho kaming may kakayahan. Hindi lang po ako ang magaling. Kung tutuusin, mas magaling sa akin si G-Boy. Kaya lang, ayaw niyang nakakaagaw ng atensyon. Napakasimple niyang tao. At marahil nawalan na rin siya ng tiwala sa sarili niya. Kasi palagi ninyo sinasabing mahina siya. Pinaniwalaan niya yun, pa. Kaya kahit napipili siya sa mga mas malalaking project,
Hindi niya tinatanggap. Kasi ang akala niya, hindi niya talaga kaya. Pa, magkapatid kami ni G-Boy. Huwag niyo po sana kaming gawing magkakumpetensya. Mahal kong kakambal ko. At ayoko may isa sa amin na tinatratong iba. Pareho niyo po kaming anak. Sana pareho niyo kaming mahalin. Jiboy, once in a blue moon lang dumating ang opportunity nito. Ayoko. Okay na ako rito. Ayan ka na naman ayan ka na naman. Nung ulang beses kang sinubukang i-reassign ni boss sa Singapore, inayawan mo. Hindi ko kaya yun. Ngayon ayaw mo na naman. Sayang, pre, sayang. Libreng 6-month training abroad. Abay, kapag nakapagtapos ka nito, maaari kang ma-promote pare sa mas mataas na posisyon. Tataas pa sweldo mo. May mga incentives pa. Pare, career advancement to. O ayaw mo bang makaipong agad? Saka isa pa, sabi mo, di ba, pangarap mong makaikot sa buong mundo kasama ang kakambal mo. Naku pare, makakatulong ito ng malaki. Isa pa, mas magiging secured ang future mo rito, pare. Uy, ano ba? Sige na, tanggapin mo na ito. Oh, G-Boy, mauna na ako sa'yo, ha? May meeting kasi kami. Kailangan maaga ako. O sige, ingat ka. Yung lunch pack mo, baka maiwan mo na naman. Ay, oo nga pala. Naku! Alam mo, the best ka talaga. Kayo loves na loves kita. Ano ba? Kinikis mo naman ako eh. Naka-reserve na ito para sa magiging girlfriend ko. As if. Kaya kunin mo na yung baon mo. At umalis ka na kasi malilate ka na. Yes, sir! Jiboy, Ay, pa? ito ay suot mo ngayon. Ano ito? Di ba nakikita ko ano yan? Long sleeves. Bagong bili ko yan. Brinansya na rin ng mama mo. Oh, Yan ang isusuot mo. At sabihin mo sa boss mo na tinatanggap mo ang offer niya. paano niyo hong nalaman? Kinausap ako ng pinsan mo si Bong. Sabi niya ayaw mo na naman daw tanggapin yung training abroad. Pa, baka... Anak, I'm sorry. Patawarin mo ko. Kung palagi kitang minamaliit at ikinukumpara kay Maymay. Pero gusto ko lang sanang mas mag-effort ka pa. Hindi ko alam na ibang idinudulot sa self-esteem mo ng mga sinasabi ko. I'm sorry, anak. Pa? Magaling ka dahil anak kita. At deserve mo ang pagkakataong ito, kaya tanggapin mo na. Mula ng araw na yon, parang naging ibang taong anak ko. Ngayon, nasa ibang bansa siya matapos matuloy ang kanyang promotion. Kung may pinagsisisihan man ako, yun ay ang mga pagkakataong sana ay napalakas ko ang loob ng anak ko. Pero panay pagmamaliit ang ginagawa ko. Pero ngayon, napagtanto kong ang anumang sinasabi natin sa ating mga anak ay siyang tumatatak sa isip nila at maaari itong makabuti o kaya naman ay makasama sa kanila. Ngayon, alam ko na kung paano hindi mahahadlangan ang pangarap at kinabukasan ng aking mga anak. Ako po si Dan at ito ang aking buhay. Bilang mga magulang, tayo ang dapat na gumagabay
at nagpapalakas ng loob sa ating mga anak. Dapat ding magsilbi tayong matatag na support system na pagkukunan nila ng tapang at lakas ng loob sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Lionel Benamin sa papel na Dan. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad ni Danilo. Bata pa ako ay pangarap ko na maging pulis. Kaya naman ang ito'y aking maabot, ay ginawa ko ang lahat ng pag-iingat sa aking pangalan at kapangyarihan. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Sige. Oo, kang kikilos na masama. Maawa po kayo. Huwag niyo po ako sasaktan. Hindi po ako masamang tao. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Pero paiiralin ko ang batas, ha? Nahulihan ka namin ng shabu. Kaya dapat lang na makulong ka. At tiyak na maraming buhay na ang pininsala mo. Hindi ka na natakot sa batas, ha? Napakabata mo pa. Sama na lang trabaho ang pinasok mo. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako masamang tao. Ganon? Pangalawang beses ko lang po yung pagtutulak. Tigilan mo pagsasabi ng hindi ka masama. Eh, Kapag nagtuna ka, may kasalanan ka na. Hindi lang sa batas ng tao, kundi maging sa Diyos. Dahil ipinapahamak mo ang kapwa mo. nagawa ko lang po yun dahil gusto ko ba ipagamot ang nanay ko eh. May sakit po siya. Ano? May bukol po siya sa matres. At kailangan yung maopera agad. Gusto kong maipagamot siya sa rento kaya pinasok ko ang pagtutulak. Diyos ko, ang anak ko, nakakulong pala. Kaya pala, hindi siya nakauwi kagabi. Alam niyo po ba ang trabaho ng anak niyo, Aling Isabel? Hindi po, sa rento. Ay kung nalaman ko yun, eh, hindi ako papayag. Ang alam ko ay namamasada siya ng tricycle para mabuhay kami. Mula nung ako'y magkasakit, siya nang mag-isang nagtrabaho upang mabuhay kami ng isa pa niyang kapatid. Nasaan po asawa niyo? Patay na ho. Sa rento, Danilo, mabait ang anak ko. Maaring natukso lang siyang gumawa ng masama dahil sa kalagayan ko. Maawa na kayo, palayain niyo siya. Naku, hindi po pwede ang gusto niyo, Mrs. Nagkasala po ang anak ninyo. Kaya talagang makukulong po siya. Dapat po kasi naging matatag siya sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Sargento. Pero hayaan po ninyo. Tutulungan ko po kayo upang makapagpagamot ho. Ay, salamat po. Ilalapit ko kayo sa mga ahensya na tumutulong sa mga katulad nyo. Danilo, kumain na tayo. Paborito mo yung ginataang hipon, di ba? Wow, ang sarap. Pero mamayang konti na lang, Herlinda. Oo, bakit parang malungkot ka? Meron bang problema sa presinto? Wala naman. Naawa lang ako sa pamilya nung isang pipitsuging pusher na nahuli namin kahapon. Nahulog siya sa trabahong yun dahil sa kahirapan.
Siya ang breadwinner ng pamilya. At wala na siyang ama. May bukol pa sa matris ang nanay. Marapat din namang bigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. At maiba nga pala ako. Nasaan si Carol? Kanina pa ako rito pero hindi ko siya nakikita. Wala namang pasok sa university ngayon. Isinama siya ni Darren. May pupuntahan daw silang birthday party. Oy, baka naman napababayaan na ng ating anak ang kanyang pag-aaral, ha? Dahil sa pakikipagrelasyon sa Darren na yon. Hindi. Nag-aaral pa rin mabuti ang ating si Carol. Wag kang magalala. Mabuti naman. Alam mo, kung ako lang ang masusunod, ayoko muna makipagnobyo siya eh. Kaya lang, dahil sa pakiusap mo, pumayag ako. Danilo, mahal niya si Darren. Ayoko naman magrebelde si Carol. Kaya, yun, pinayagan ko na. O siya, sige. Basta, kung may problema sa ating anak, ha? Huwag mong ililihim sa akin, ha? Para agad nating masolusyonan. Carol, mamaya ka na umuwi. Maaga pa naman eh. Mamaya na lang kita ihatid. Pero Darren, nag-aalala si Inay na mapansin na ni Itay ang madalas kang pag-uwi ng gabi. Ikaw naman kasi. Gabi-gabi lagi mo ko dinadala dito sa bahay mo. Bakit? Masarap naman ang ginagawa natin. Pareho tayo nag-i-enjoy. Tapos na naman tayo eh. Gihatid mo na ako. Mamaya na nga. Meron pa tayong gagawin. Ano pa? Darren, alam ko siya buna sa maliit na plastic na yan, ha? Huwag mo sabihin. Sasamahan mo kung bumatak ngayon. Darren naman, ayoko. Lahat naman ang gusto mo sinusunod ko, di ba? Ayoko naman yan. Bad trip ka naman eh. Kung talagang mahal mo ako, gagawin mo ang gusto ko. Carol, mag-usap nga tayo. Ano ba yun, Nay? Iniintay na ako sa labas si Darren. Sandali lang. Lumapit ka rito. Ano ba kasi yun? Mamaya na lang sana, Nay eh. Bakit lalo pang bumaba ang mga marka mo, ha? Kasi naman nahirapan ako sa ibang subject namin eh. Ang sabihin mo, bunga yan na pagsama-sama mo kay Darren. Laging gabi na kayo kung umuwi. Hindi ko lang sinasabi sa tatay mo ang ginagawa mo dahil baka kung ano ang gawin niya sa'yo. Di sabihin nyo. Buti nga yun eh. Para pahintuin niya na ako sa pag-aaral. Walang niya ako. Aray ko. Bakit ba kayo nananampal? Sinabi ko lang naman na totoo. Ayoko na nga mag-aaral eh. Balang ka na ngayon sumagot sa akin, ha? Tama ang tatay mo. Hindi magandang impluwensya sa'yo dahil na yon. At ngayon, pinabayaan mo na pati pag-aaral mo. Ano na lang ang sasabihin ng tatay mo kapag nalaman ito? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Erlinda? Bakit? Nag-aalala kasi ako. Oh. Na baka mamaya saktan mo ang ating anak. Sinabihan na kita na anumang problema sa anak natin, huwag mong ililihim sa akin, hindi ba? Naglihim ka. Paano ngayon? Ha? Paano? Napakaraming back subjects na anak natin. Sensya na, Danilo. Sorry. Oh. Dapat na nating ilayo si Carol sa lalaking yun bago pa may masamang mangyari sa kanya. Ibang ang anak natin sa dari na yon, Danilo. Oh. Paano kung hindi siya pumayag? Anong gagawin natin? Ayoko. Dito lang ako sa bahay, Tay. Ayoko sa probinsya. Hindi mo makakalimutan ang lalaking yun kung dito ka lang. Kaya iuwi ka namin sa lola mo. Doon ka muna mag-aaral. Tay naman eh. Para namang hindi kayo nagmahal. Oh, tama ka, alam. Nagmahal din ako. Pero hindi katulad mo.
Dahil hindi ko pinabayaan ang aking pag-aaral. Ay naman. Hindi ko sinayang. Hindi ko binaliwala ang hirap ng mga magulang ko. Naging responsible ako, anak. Ikaw, anong ginawa mo? Kababae mong tao na impluensyahan ka ng walang kwentang lalaking yun? Mahal ko siya. Maling pagmamahal! Makinig ka. Sa ayaw o sa gusto mo, iuwi ka namin sa probinsya sa Makalawa. Ay, At habang narito ka pa, I'm sorry. Hindi ka makalalabas ng bahay. Kukunin ko rin ang cellphone mo para hindi kayo makapag-usap ng dare na yon. Danilo! Danilo, may tumawag sa istasyon nyo. Pinapupunta ka raw doon ngayon. Bakit daw? Mayroon daw nahuhuli ang mga kasama mo na sinasabing kilala ka. Ikaw? Ikaw ang tulak na nahuli ng mga kasama ko? Darren? Opo, Sarge. At sinabi mo pa sa kanila na kilala kita? Paano? Ha? Para palayain ka nila? Ganon? Ginagamit mo ko? Palayain mo na ako, Sarge. Hindi ko sasabihin sa kanila ang nalalaman ko tungkol sa baho mo. Ang baho kong sinasabi mo, ha? Ano? Bitiwan mo kung nasasaktan ako. Anong gusto mo sabihin? Anong gusto mo sabihin? Syota ako ang anak mo. Oh, At tulad ko, adik din siya. Adik yung kaisa-isa mong babaeng anak. walang hiya ka. Walang hiya ka. Bawiin mo, sinabi mo. Bawiin mo! Wala akong babawiin. Oh, Yun ang totoo, kahit tanungin mo pa siya. Bakit mo ginawa yun, Carol? Bakit ka gumaya sa lalaking yun? Nalaman mo na palang adik sa shabu. Sana nilayuan mo na noon pa. sorry po, Inay. Itay, nadala po ako ng sobra kong pagmamahal sa kanya. Kaya kahit po sarili ko, naibigay ko na rin sa kanya. Hanggang sa maging addict na rin ako kagaya niya. iningatan ko ang aking pangalan. Mula lang ako'y maging pulis. Naging tapat ako sa aking tungkulin. Yung pala magkakaroon ako ng anak na adik sa droga. Napakasakit naman ang ginawa mo, anak. Napakasakit. Patawad po, Itay. Patawad po. Paano ngayon ito, Danilo? Paano? Bagamat masakit, dapat pa rin natin gawin kung ano ang tama. Hindi na natin dadalhin sa probinsya si Carol. Sa halip, ipapasok natin siya sa rehab. Sikapin mong gumaling, anak. At magbagong buhay ka. Ihintayin ka namin. Opo, Itay. Susunod na po ako sa inyo. Linda, ang tagal mo namang magbihis. Baka naiinip na ang anak natin. Eto na ako, Danilo. Ay, nako. Ay, ang bilis talaga ng panahon, ano? Oo nga. Parang kailan lang nandali natin ng ating anak sa rehab. Tama ka. Ngayon, lalabas na siya. Oh, paano? Sa probinsya na ba natin ididiretso si Carol pagkatapos sa rehab? Yun ang gusto niya, Erlinda. Doon na raw muna siya mag-aaral.
Alam mo, mabuti na lang mailigtas natin ang ating anak. Kaya ngayon, malaya na siya sa droga. Maging sa dare na yun. At salamat sa Diyos. Dahil tinulungan niya tayong gawin kung ano ang nararapat. Tapos na sa college at may maganda lang trabaho ang aming si Caron. Patuloy pa rin sa pagtatapat sa aking tungkulin sa bayan. Sa kabila ng mabigat na pagsubok na dumating sa aming pamilya. Sana naman po ay kinapulutan nyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Danilo, isang pulis. At ito ang aking buhay. Sana'y marami pang pulis ang maging tapat sa bayan upang ang kapayapaan ay lubos nating makamtan. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, Rosana Villegas, at June Martin Legaspi sa papel na Danilo. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, maririnig niyo ang kasaysayan ng isang ginang na kahit lumipas ang mahabang panahon ay hindi nalimutan ang kanyang pinakapangarap. Siya ay si Celeste. Dalawang anak namin ay yumao kong asawa. Sina Raquel at Jomar. Sa awa ng Diyos, naitaguyod ko silang mag-isa. Yon ay dahil na rin sa mga kabuhayang naiwan sa akin nang nakilala kong mga magulang at nang yumao kong asawa. Masaya naman ang aming buhay hanggang sa humina ang aking katawan. Kaya naipasya namin na bumili ng bahay sa probinsya. Maganda tong bahay, di ba, Ma? Oo nga, Raquel. Tama kayo ni Jomer sa pasyen yung bumili ng bahay sa lugar na ito. Mura lang po ang bili natin dito, Ma. May mga pananim pa dito sa bakuran na maaari natin pakinabangan. Tahimik at sariwa pa po ang hangin. Ay, sana nga maging mabilis ang paglakas ko rito. Para hindi na kayo naaabalang dalawa. Si Mami talaga. Hindi naman po kayo abala sa amin. Pasalamat nga kami. Dahil sa inyo nakapagbakasyon kami. Wala kasi na makapagtapos kami. Puro trabaho na ginaasikaso namin. Masyado kasi kayo masipag. Maiba ako. Ano yung ba nalaman ang tungkol sa lugar na ito? Sa isa ko pong kaibigan na taga rito, Ma. Si Primo. Lolo Julio, naibaba ko na pong lahat ng mga pinamili niyo. Salamat sa iyo, Primo. Wala akong ano man yan. Bukas po kung may bibili kayo sa palengke, i-text niyo na lang ako. Ako na lang ang bibili para sa inyo. Ay, Pagalingin niyo muna yung pasahan niyo dahil sa pagkakadulas niyo. Nandun na si Kamo, si Kuya Julia. Primo? Opo, Lola Alfonsa. Nagkataon po na napadaan ako sa palengke habang naglalakad siya. Kaya nakita ko po. mabuti ka't nakita niya ako, Alfonsa. Tinulungan niya akong makauwi. Sabi ko naman kasi, ako na lang ang mamamalengke. Sinumpong ka ng rayuma mo kagabi, di ba? O paano kitang papayagang umalis? Ang hirap nga nito. Pareho tayong walang pamilya, Kuya. Walang makapaalalay sa atin ngayong matatanda na tayo.
Jomar, tinawagan mo na ba yung kaibigan mo? Oo, Ate Raquel. Kagabi pa. Tinext ko nga rin bago ko tinawagan para hindi niya makalimutan. O bakit wala pa? Magandang mag-beach habang hindi pa masyadong mainit. Excited ka na masyado ah. Hintayin na lang natin. Parating na yun. Baka may inaasikaso lang kaya na late. Hindi ako maaari magkamali. Dito talaga yun. Kumusta na kaya sila? Narito pa kaya sila? Mami, Ah, bakit kayo umiiyak? Raquel, ikaw pala. May naalala lang ako, anak. Pwede ko po bang malaman kung ano yun? Ang aking nakaraan. Ho? Dito ako lumaki. Sa probinsyang ito. 10 taon ako noon nang ialis ako dito ng lolo at lola mo. Bakit po kayo umalis dito? Makinig ka. Kukwento ko sa iyo lahat. Okay yan, Jomar. Marami na kayong buko. Naipitas ko na rin kayo ng mga papaya. Salamat, Primo. Pasensya ka na, Primo, ha? Inabala ka namin. Hindi kasi kami marunong pumanik sa puno lalo na to, si Jomar. Pero ngayon matututo na ako. Nakita ko ng ginawa ni Primo. Ayos lang naman yun, Raquel. Jomar. Bro, dito ka na mananghalian ha? Oo nga naman. Nang matikman mo naman ang masarap na luto ng mami namin. Sige ba? Uy, may nag-text sa cellphone ko. Dali ah. Uy, si Lolo Julio. Humihingi ng tulong. Lolo mo? Hindi ko siya lolo. Yun lang ang tawag ko sa kanya. Pero malapit sa amin ang bahay nila ng kapatid niyang si Lola Alfonsa. May nangyari daw sa kanila Kaya humihingi ng tulong. Pupuntahan mo ba sila? Oo, Raquel. Kawawa naman sila, parehong matanda ng magkapatid na yun. At wala silang pamilya. Sasamahan na kita. Baka makatulong din ako. Napainom na po namin ang gamot si Lola Alfonsa. Ay, salamat, Primo. Buti na lang at dumating kayo agad. Wala na kasi kaming gamot niya. Hindi ko siya naibili dahil wala na akong pera. Marami na pong gamot ngayon ng kapatid niyo. Mahal pala yun, Lolo. Oo, kaya nga hindi ako makabili ng marami. Ito pong kaibigan ko si Jomar ang bumili ng marami para kay Lola Alfonsa. Salamat sa iyo, Jomar. Okay lang po. Pagpalain ka ng Diyos. Ayos lang po yun, Lolo. Ay, teka, may itatanong lang pala ako. Ano yun? Iyon pong kwintas na suot ninyo ni Lola Alfonsa? Ito na lang ang anak-anang naiwan sa amin ng aming mga magulang. Binigay ito sa amin ni Inay nung buhay pa sila ni Isay. Larawan nila nasa pendant nito. Ganon po ba? Masyado po palang sentimental ang mga yan? Ay, tama ka. Ba't mo naman naitanungan tungkol sa kwintas? Meron din po kasing ganyan ng mami ko. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Jomar? Opo, mami. Kapareho talaga ng kwintas ninyo. Ang suot ni na Lolo Julio at Lola Alfonsa. Sabi pa nga nila, picture na ng parents nila ang nasa pendant ng kwintas. Mami, sabi niyo sa akin, Julio at Alfonsa ang pangalan ng mga kapatid niyong napawalay sa inyo. Oo, anak. Kapatid? Di ba wala naman kayong kapatid, mami? Jomar, ampun lang ako ng kinagis na niyo lolo at lola. Kinuha nila ako ng sa mga kapatid ko. Dahil hindi sila magkaanak. Ha? Kung ganun, posibleng kapatid niyo sina Lolo Julio. Sa mga information na sinabi mo, malamang na
kapatid ni Mami? Ang mga kapatid ko. Ang tagal kong pinangarap na muli sila makita. Mami, para makatiyak tayo, ipa-DNA test po natin sila. Iyon ho sana ang gusto namin. Lolo Julio, Lola Alfonsa. Sana po pumayag kayo. Kung para sa ikalilinaw ng lahat, pumapayag kami. Salamat po. Ay, pero ako, malakas ang kutob ko. Si Celeste na ay mami niyo, ang napawalay naming bunsong kapatid. Ang kapatid ko, sabik na akong makita siya. Ganun din ako, Alfonsa. Kaya lang nagalit siya sa atin noon dahil ipinaampun natin siya. Mami, malalim na ang gabi. Matulog na kayo. Maaga pa ang lakad natin bukas. Hindi na ako makapaghintay, anak. Gusto ko na mag-umaga. Sabik na akong malaman ang resulta ng DNA test. Excited na nga rin po ako, Mami. Pag nagkataon, magkakaroon na kami ng tita at tito ni Jomar. Pero, alam nyo, nag-aalala po si Lolo Julio. Bakit? Nagalit na ho kayo sa kanila. Lalo na sa kanya, noong ipaampun nila kayo. Lumabas na po ang resulta ng DNA test. Kaya po narito kami. Ay, ka nga. Anong resulta? Oo nga, Raquel. Sabihin mo na. Mami, lumapit na po kayo dito. Para kayo na magsabi. Kasama mo, mami mo. Opo. Julio? Ay, Ate Alfonso. tinawag niya tayo, kuya. Ibig sabihin, tama ako. Siya si Celeste, na kapatid natin. Ako nga, ate. Ako nga. Ang bunso niyong kapatid. Celeste, salamat at muli ka namin nakita. At sana yung patawarin mo kami sa pagpapaampon sa iyo. Ginawa namin yon para huwag kang madamay sa hirap namin. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Wala kayong kasalanan sa akin, kuya. Ate, naunawaan ko na kayo sa inyong ginawa. Ngayon, kukunin ko na kayo. Opo, tito. Tita, sa amin na po kayo titira. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay pa. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil kahit matatanda na kami, sa mga huling panahon namin dito sa mundo, ay muli kami nagkasama-samang magkakapatid at maligaya. Ako si Celeste at ito ang aking buhay. Naikli pa ng panahong pinagsamahan, kung maligaya naman ang isang pamilya, mas matamis pa ito kaysa sa mahabang panahon ng pagsasama na pawang kaguluhan. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Celeste. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon
Maynard Landicho Jr. at June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Isang babaeng umabuso ang maglalahad sa atin ngayon ng kanyang kasaysayan. Siya ay si Glenda. May kaya sa buhay sina Chito. At dahil masipag naman kaming dalawa, lalong guminhawa ang buhay namin nang ikasal kami. Nakakahiyamang sabihin, pero dahil doon, kaya nagbago kami. Masarap na itong almusal, Glenda. Ba't nakasimangot ka? Si Neneng kasi, nakita ko, may isa na namang kapitbahay na binigyan ng tanim nating kamyas. Ha? Na naman? Oo. Teka, dati ba niyang ginagawa yun? Oo nga. Ba't di mo siya ginawalan? Hindi niyo dapat gawin yun. Lalo na't wala tayong permiso. Sinabihan ko na siya. Kaso nga, may binigyan na naman siya kanina. Ha? Ang katwiran niya, kaunti lang naman daw ang hiningi ng kalugar natin. Pangsigang lang daw. Bakit na? Dapat magtanim sila ng may magamit sila. Hindi yung namimirwisyo sila ng iba. Yun din nga ang nasa isip ko. Alam mo, gusto ko nang paalasin si Neneng eh. Dahil matigas ang ulo. Palayas mo na. Madali naman makahanap ng kapalit niya. Kaya natin magbayad. Baka pag ako pang nakapagpalaya sa kanya, naku, baka masaktan ko pa yun eh. Oh, kanina nang lumabas kayo, masaya kayo. Pero nang pumasok na kayo dito, malungkot na kayo. May nangyari po ba sa labas, Nay? Oo nga, Nay. Sumamba po ba ang pakiramdam ninyo? Hindi. Hindi, Rogelio, Regina. Nakita ko kasi si Neneng. Naawa ko sa kanya. Bakit ho? Ano po bang nangyari sa kanya? Pinalaya siya ng mag-asawang Glenda at Chito. Nagalit daw sa kanya yung mag-asawa dahil sa pagbibigay niya ng konting kamya sa isa nating kalugar. Dalawang yun talaga, oh. Sobra? Yumaman lang parang hindi na marunong makipagkapwa. Oo nga. Yung isa nga nating kapitbahay, inis sa kanila. Kung makapagsalita raw kasi, kala mo kung sino. Masyadong mataas ang tono. Kalahati nga lang ng sweldo ni Neneng ang ibinigay ng mag-asawa. Ay, ano ho? Eh bakit ganun? Eh yung kalahati raw, bayad ni Neneng sa mga pananim nilang ipinamigay niya. Randel, dami palang bata rito sa lugar niyo. Oo, Chito. Masaya nga ang dalawang anak namin eh. Ha? Masaya sila? Dito? Nakakainis sa lugar na ito. Kasi ang kukulit ng mga bata, oh, yan oh. Eh, yung ang isa, nasigawan ko pa kanina eh. O, bakit naman? Ayaw kasi lumayo sa kotse ko. Eh, baka mamaya kasi masagasaan pa sila. O kaya magasgasan itong kotse ko, di ba? Oo. Eh, hindi naman mababayaan ng mga magulang nila. Ikaw talaga, Chito. Masyado kang high blood eh. Kulit eh. Lagi kang mapapaawa niyan. Huminahon ka lang. Nahihirapan po kayo umihi, Nay? Oo, anak eh. Kailan pa ho yan? Siguro mga 1 linggo na. Hindi ko nga lang pinansin. Naisip ko kasi baka mawala rin. Sasabihin ko po ito kay Rogelio para madala namin kayo sa doktor pagdating niya. Wag muna. Wag muna tayo magpunta sa doktor. Baka naman makuha to sa paglalaga ng dahon ng sambong. Sambong? Oo. May mga nagsabi sa akin. Maganda raw yon para makaihi ka ng maayos. Sige po. Sige, manghihingi po ako ng dahon ng sambong para mailaga natin. Pero pag hindi po nagbago yung pakiramdam nyo, dadalhin na namin kayo sa doktor. Manghihingi ka
ka ng mga dahon ng tanim naming sambong. Oo, sana, Glenda. Konti lang naman para sa biyanan ko kay Nanay Anita. Inabala mo ako sa ginagawa ko, manghihingi ka lang pala. Pasensya ka na, ha? Bakit kasi kayo mga mahihirap? Ang hilig nyo manghingi ng pananim ng iba. Dapat magtanim kayo sa lugar nyo para hindi kayo makaperwisyo. Ang sakit mo naman magsalita. Uy, bakit? Ilang piraso lang naman ang hinihingi ko, ah. Nakikiusap pa ako. Ang dami mo nang sinabi. Oy, kung ayaw mo masaktan, huwag kang manghingi. Umalis ka na nga dito, perwisyo. Oo, aalis ako. Di mo naman kailangan ako itaboy. Damot mo. Yumaman lang, hindi na marunong makipagkapwa. Oo, Chito, yun ang sinabi ng malditang Regina na yun. Gaga pala ang babaeng yun eh. Nakaperwisyo na nga, siya pa ang galit. At sasabihin pa niya, hindi tayo marunong makipagkapwa-tao. Aba. Eh siya itong masama ang bunganga. Ba't totoo ka talaga? Pupuntahan ko nga ang babaeng yun. Tuturuan ko siya ng leksyon. Eh bakit ka ba nagagalit? Hindi ko naman kinuha yung sambong niyo, ah. Kahit na. Pinagsalitaan mo pa rin na masakit ang asawa ko. Chito, siya ang una nagsalita ng masakit sa akin. Wala kang karapatang saktan ang loob ng asawa ko. Dapat sa'yo tinuturuan ka ng leksyon eh. Aray ko, bitiwan mo ang beso ko. Halika. Oh, Bitiwan mo si Regina, Chito! huwag ka makialam dito, ha? Hindi mo binibigyan ng leksyon ang asawa mo. Kaya ako magtuturo sa kanya. Sabi ng bitiwan mo siya! Ano turo ko? Malas ka na rito, Malandin! Alis ako pagkatapos nito. Ayun. May baril siya! Ano nangyari, Chito? Bakit ganyan ang itsura mo? Napatay ko si Rogelio, Glenda. Bakit mo ginawa yun? Nagkialam kasi siya sa away namin ni Regina. Nagalit na ako kaya binalit ko siya. Kaso napuruhan ko. Hindi ka dapat makulong, Chito. Ayoko makulong ka. Ayaw talaga makulong, Glenda. Magtago ka. Tama, magtago ka habang inaayos ko ang lahat. Inay, umiiyak na naman po kayo. Naalala ko lamang si Rogelio, Regina. 3 taon nang patay ang anak ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis. Walang yan si Chito. Hindi pa rin nagkakaroon ng katarungan ng kanyang sinapit. Nalulungkot din po ako dahil doon, Inay. Pero hindi po ako pinanghihinaan ng loob. Patuloy po akong umaasa sa malaking magagawa ng Diyos. Madadakip din po si Chito. Huwag po tayo huminto sa pagdalangin. Kumusta ka na dito, Chito? Mas maayos ang buhay ko rito sa probinsya, Glenda. Nakalalabas ako. Eto, nakalalanghap ng sariwang hangin. Pero mas pumayat ka pa yata kaysa sa dati. Oo nga eh. Siguro dahil nalulungkot ako. O ano, kumusta naman ang mga anak natin? Ayun, miss na miss ka na nila. Miss na miss ko na rin kayong lahat. Glenda, kung maibabalik ko nga lang ang panahon, hindi ko nagagawin ang ginawa ko kay Rogelio. Chito, Kaya lang, wala na. Nagawa ko na lahat.
At si Regina, hanggang ngayon, ayaw pa rin nila ng areglo. Chito Rosales. Bakit ho? Mga polis kami. At dinarakip ka namin sa salang pagpatay. Pero Helio Makabayan. Hindi! Huwag niyo huliin ang asawa ko! Maawa kayo sa kanya! Nagmamakaawa ako sa inyo, Regina. Aling Anita, huwag niyong ipakulong ang asawa ko. Maawa kayo. Tagal naming hinintay na mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking anak. At ngayong narito na ang katarungan yun. Gusto mo pa rin pigilin? Ayaw ko pong mawalan ng ama ang mga anak ko, Aling Anita. Kailangan namin si Chito. Kailangan din namin si Rogelio. Pero dahil sa kayabangan at pagiging matapobre ninyo, namatay siya. Wala kayong awa. Regina. Pinagtaguan pa ng asawa mo ang kanyang kasalanan. Salamat na lang. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya ngayon, pagdurusahan na ng asawa mo ang kanyang kasalanan. Magsisiman ako, huli na ang lahat. Nagdurusa na ang aking asawa sa kasalanang sa akin nag-ugat. Bago ho ako magpaalam sa inyo, gusto ko lang manawagan sa mga ginang na nakikinig. Sana'y maging mahinahon kayo sa pagpapayo sa inyong kabiyak at huwag niyo siyang ibuyo sa kapahamakan. Ako po si Glenda at ito ang aking buhay. Mahalaga na ang tao ay maging mahinahon at huwag pumatol sa walang kabuluhang away upang hindi masira ang kanyang buhay. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Susan Robles, Phil Cruz at Jenaline de la Cruz sa papel na Glenda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Migar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang paglalakad ng isang padre de pamilyang naharap sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay at kung paano niya ito nalagpasan. Siya ay si Arthur. Wala akong ibang pangarap kundi ang mabigyan ko ang aking pamilya ng maginhawang buhay. Kaya nagdesisyon akong mangibang bayan. Tiniis ko ang pangungulila sa aking pamilya dahil alam kong ang lahat ay pansamantala lamang. At darating ang panahong magkakasama-sama rin kami ng mas mahabang panahon. Ngunit nagkamali ako. Oh, nalabang ko ng lahat ang kurtina mo rin. Ako, Pati mga bedsheet at seat cover. Yung punda, pati kumot. salamat, Honay. Pasensya na kayo, ha. Kayo pa naglaban ng mga yan. Ayos lang, basta para sa manugang ko masipag, mabait at responsable. Salamat. Sigurado may pasalubong na naman yun sa inyo. May pasalubong o wala. Basta ang mahalaga makauwi siya.
Dahil miss na siya ng mga apo ko. Kaya nga po, nagsisikap akong mapalago itong munti naming tindahan para matulungan ko siya. Nang sa ganun kahit hindi na siya bumalik doon sa barko di ba? Puro kalyo na kasi yung kamay niya kakatrabaho doon sa barko, kawawa naman. Ganun naman talaga kapag may pamilya na. Kailangan magsikap. Kailangan magsakripisyo. Nako, dapat nagbe-beauty rest ka na, Mare. Sorry naman, paano ka makakapag-beauty rest? Ang dami naming inaasikaso. Para kapag dumating siya, areglado na. Kailan ba ang dating ni pare nang may pagluto ko man lang? Bukas makalawa na dito na yun. Ay sige, dadalhan ko kayo ng aking espesyal na chicken barbecue. Talaga? Oo! Hindi naman na kayo iba sa akin Naku, salamat, Mare, ha? Tapos yung utang ko nga pala kay pare, baka mabayaran ko na sa susunod na linggo. Kasi naniningil na rin ako ng mga pauutang ko sa catering. Okay, sige. O siya, basta ha, bago siya dumating, dapat nakapag-beauty rest ka na para masundan na ng bunso nyo. Uy, ano ka ba? Ay, Ikaw bakit? talaga. Okay di ba sa yung dalawa lang ang anak nyo? Alam mo, kapag lumaki ang mga anak mo, marirealize mo, dapat pala dinagdagan mo sila. Kahit isa. Ako nga, 5 ang anak. Kaya ang gulo sa bahay. Pero masaya. Ay, nako, nakakapagod. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka na maghanda. Anong pa ba? Anong huwag na maghanda? Ang daming sumasalubong sa'yo pag umuwi ka. Pwede na nga yata akong kumandidato rito ng kapitan. Oy, pero pagkatapos ito magtitipid na tayo. Marami tayong maglalaanan ng pera. Ayoko magtrabaho ka sa barko habang buhay, Pakiramdam ko kasi kapag malayo ka, parang na rin ako may asawang sundalo. Kapag hindi kita makontak na matagal, natatakot ako. Parehas lang tayo. Hayaan mo. Huling sampa ko na ito sa barko sa susunod na Naku, buwan. ano ba yan? Kararating mo lang, Huwag na muna natin pag-usapan yung pag-alis mo. Ay, naku, Arthur. Salamat dito, ha? Wala pong anuman, Nay. Para sa inyo talaga yan. Dahil sa pagtulong nyo kay Maureen, naalagaan ang mga anak namin. Obligasyon ko yon bilang lola. At saka isa pa, kasiyahan ko na yung alagaan yung dalawa yung chikiting. Nay, bukas may bibilhin kaming lupa. Tsaka ako nga pala, Nay, plano namin na magpatayo ng maliit na hardware. Nang sa ganon, kahit po hindi na ako bumalik sa barko sa susunod na taon, may pagkakakitaan na kami ni Maureen. Ay, mabuti yan. Kahit hindi ko naranasan magtrabaho sa ibayong dagat, alam ko, napakahirap. Ay, nako. Yun nga rin pong iniisip namin. Tingnan mo nga at parang hinihipan ng araw, ha? Maya-maya nito, sasampa ka na ulit. Pero mas mainam kung magkakasama na kayo mag-anak. Arthur, mag-iingat ka doon, ha? Paulit-ulit ka na ng bilin mo, mahal. Siyempre. Kayo ng mga batang mag-ingat dito, lalo na't wala kayong kasamang lalaki sa bahay. Iba ng panahon ngayon. Yung kusina nga pala, nilagyan ko ng double lock yung pinto. Thank you. O sige, mga bata, huwag mo pababayaan. Oo. Pangako, pag uwi ko sa susunod, hindi na ako aalis uli. Magsasama-sama na tayo. Kumusta kayo? Arthur! May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Oo! Paring Ramon, pare!
Oh, Bakit? Buntis si Mrs. pare, buntis. Congrats, pare! Hello, ilang buwan na? 3 daw, sabi ng doktor. Excited na ako. 3 taon din bago nasundan ang bunso natin. Sakto kapag bumaba ka, may bibinyagin na tayo. Oh, mag-iingat ka dyan, ha? Magpatulong ko na lang uli kay nanay sa mga gawain dyan. Pati doon sa mga pinagagawa nating hardware, ha? Oo, mag-iingat ako. Huwag mo akong alalahanin. Hindi naman ito first time na pagbubuntis ko eh. Basta't ang gusto ko, maging malusog ka. At ang baby number 3 natin. Pagod. Buti pa isa dyan. Parang kailan lang. Ngayon pauwi na naman. Excited na nga ako, pare. Talaga bang hindi ka nasasampa uli? Hindi na, paring Ramon. Ako, pare. Dami pa kasing utang si Mrs. Kaya mo't makakaraos din kayo. Kailan ang baba mo? Sa susunod na linggo na, di ba? Oo. Kapag nakababa rin ako, pare, magkita na lang tayo. Inuman tayo. Oo, sige ba? Siya nga pala. Nanganak na ba ang misis mo? Oo. 2 buwan ang anak ko. Kaya pagdating ko doon, magpapabinyag na kami. Bakit ang daming tao dito sa daan papunta sa bahay namin? Bakit kaya? Si nanay yun. Teka, bakit may mobile ng pulis sa harap ng bahay namin? Sir, ano ito? Bawal pong pumasok, Ang bahay ko yan. Teka, kayo ba ang asawa ni Maureen Santelices? Opo. Naku, pasensya na, sir. Bakit to? Nay, ano nangyari? Nay, ano nangyari? Ang asawa mo, di ba Marin? Ano nga ho nangyari sa kanya? Nay, ano nangyari? Pinatay ko ang asawa niyo, sir. Ano? Anong pinatay? Sa initial investigation namin, robbery ang motibo. Dahil may mga nawawala raw na gamit, sabi ng inyong inay. Mukhang nakilala ng misis niyo ang magnanakaw, kaya pinatay siya. Hindi! Akala ko, magsasama na tayo araw-araw kapag nakababa na ako ng barko. Bakit narinan ka? Bakit sa kabawang kita maabutan? Paano na ang mga pangarap natin? Paano na? Arthur! Nay, bakit kailangan mangyari ito kay Maureen? Nay, Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam, Arthur. napakabuting asawa ni Maureen. Bakit kailangan mamatay siya sa ganitong paraan, ay? Wala na tayo magagawa. Kundi tanggaping wala na siya. At yaking mahuhula kung sino man na may kagagawa nito. Ipagpasalamat na rin natin na hindi nadamay ang mga apo ko. Ang hirap. Ang hirap tanggapin. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tanggapin na wala na ang asawa ko. Pare, lasing na lasing ka na naman. Kailangan ko maglasing din. Kundi, hindi ko magagawang matulog sa gabi. Ilang buwan na ang lumipas mula nang mamatay si Maureen. Kailangan mong malagpasan ng pagsubok na ito. Ako, May mga anak kayo. Isa pa, sayang yung negosyo nyo kung mapapabayaan mo. Sayang din yung pinaghirapan ni Maureen. sasabi mo yan dahil hindi ikaw ang narito sa kalagayan. Nako, pinapayuhan lang kita, pare.
Ang dami-dami na yung pangarap ng mag-asawa. Papabinyag kami sa anak namin nang umuwi ako, pero ang inabutan ko, isang bahay na diniligan ng dugo ng kawawa kong asawa. Sabihin mo nga, paano kung magagawang tanggapin yun? Paano? Ang daming kalat ng bahay. Tulog na tulog pa si Arthur. Naglasing na naman ito paggabi. Teka, igisingin ko. Arthur. Arthur. Nanay, ano pala? Anong oras na? Tulog ka pa rin. Dito pala kayo, Nay. Ang dumi ng bahay at ang baho. Pasensya na ho kayo. Ano bang plano mo? Habang buhay ka na lamang bang ganito? Nay, Arthur, kahit magbukmuk ka na magbukmuk, hindi na maibabalik pa ang buhay ng anak ko. Pero ikaw, buhay ka pa. At ang tatlo niyong mga anak, may dahilan pa para mabuhay, Arthur. Kung nakikita ka ngayon ni Maureen, hindi siya matutuwa sa ginagawa mo sa buhay mo. Kailangan mong piliting magpatuloy. Yung mga pangarap niyo ni Maureen, maaari mo pa namang abutin yun kasama ng aking mga apo. At isa pa, ama ka. Kailangan ka ng mga anak mo. Sasampa ka ulit sa barko. Oo, Nay. Ayos lang po ba sa inyo kung sa inyo ko muna iiwan ng mga bata? Uy, nandito naman si Cathy. Yung bunso ni na Maureen. May makakatulong ako mag-alaga sa kanila kung talagang desidido kang umalis uli. Baka madali ho akong makalimot kapag nasa malayo ako. Ikaw ang bahala, Arthur. Basta ako, kaya ng dati. Naririto pa rin ako para suportahan ka. Maraming salamat po. Salamat sa pangunawa. Gagawin ko ang lahat para kahit wala na si Maureen, matupad ko pa rin ang mga pangarap namin. Di sa inagap, hindi ko inakalang sasapitin ng aming pamilya ang isang malagim na trahedya. Pero tama si inay, buhay pa ako at hindi maaaring hindi ako bumangon sa pagkakalugmok. Hinihintay pa rin namin ngayon na mahuli ang pumatay sa asawa ko. Ngunit kung hindi niya man sapitin ang parusa ng batas dito sa mundo, tiyak na sasapitin niya ang ipapataw sa kanyang kaparusahan ng Diyos. Ako po si Arthur at ito ang aking buhay. Ang dahilan ng bawat pagsubok na dumarating sa tao ay hindi upang siya ay papanghinain, kundi upang siya ay higit na patatagin. Makaragsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Yunel Benamin, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi at Phil Cruz sa papel na Arthur. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Rianes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni James. Gusto ko ng high school.
Pero tagalinis lang ng sasakyan ang naging trabaho ko. 17 years old pa lang ako noon, pero naging ama na ako. At dahil ayaw sa akin ng pamilya ni Nancy, nakitira kami sa aking mga magulang. James, mabuti dumating ka na. Kanina ka pa namin hinihintay eh. Oh, bakit? Kasi si Junior. Inaapoy ng lagnat ang anak niyo, James. Ano? Oh, bakit hindi niyo pinainom ng gamot sa lagnat? Ginawa ko na yun. Kaso ayaw pa rin mo wala ang lignat niya. Ay, naku. Palagay ko dapat nang madala sa doktor ang aking apo. Paano mo ba ito? Wala akong pera. 100 lang itong kita ko rito eh. Paano ng anak natin? Itatanungin ko ang tatay niyo. Baka sakaling may alam siyang pwedeng mahiraman natin ng pera. Nagkasakit pala apo ko. Noong isang buwan yung bunso. Ngayon naman si Junior. Opo, Nay. Sabi ng doktor kaya ganun dahil kulang sila sa masusustansyang pagkain. At malamang tulad ng dati, ipinangutang uli ni Naneli at Dante ang pagpapagamot sa bata. Wala po kasing pera si James. Ay, kailan ba naman nagkaperang wasar na yon? Wasar na nga lang ang trabaho, tamad at may bisyo pa. Nay, Nagulat ka, no? Dahil alam ko ang bisyo niya. Ikaw nga, anak, tigilan mo na ang pagiging tanga sa lalaking yon. Iwan mo na siya. Umuwi kayo ng mga apo ko sa bahay. Tapos, magtrabaho ka. mahal ko si James, Nay. Ay, lintek na pagmamahal yan. Hindi mo maibibilihan ng pagkain, lalong hindi maipambabayad sa doktor. Ayoko rin pong mawala ng ama ang mga anak ko. Kung gaya din lang ni James ang ama nila, mabuti nga, wala na lamang silang ama. Anak, manungan gumising ka na. Magsikap ka habang bata ka pa. At huwag mong sayangin yung buhay mo sa walang kwentang James na yon. Ano? Gusto mo maging runner ako ni Bonjo? Oh, James naman! Ano ba pumasok sa isip mo? At pati ako gusto mong idamay dyan sa bisyo mo. ang arte mo naman. Ikaw din na iniisip ko, kaya inialo ko ang trabaho ito sa'yo. Dito kikita ka agad na walang hirap. Bababantayan pa ang mga bata. Kasi hindi mo kailangan magbabad sa trabaho eh. Kapag naibigay mo na yung shabu at nabayaran ka na, oh wala na, tapos na ang trabaho. Ayaw mo nun? Pera agad! Pero ba'y kinagagalit nyo? Buti nga kumikita na lang maayos si Nancy. Gago. Bakit niyo ko sinuntok? Dahil baluktot ang katuwiran mo. Hindi mo dapat biniyo ang asawa mo sa ganong masamang trabaho. Ikaw ang dapat magtrabaho. Magsikap para sa pamilya mo. Hindi yung paggawa-gawa lang ng bata at pagsabu-sabu ang alam mo. Wala nga po ang mapasukang trabaho eh. Kasi nga, tamad ka. Anak. May video pa. Anak, magbago ka na. Iwan mo na ang bisyong yan. Habang hindi pa huli ang lahat. Puro kayo pintas! Alis na lang kami rito! Parang hindi nyo na kami mapakailangan! Bumalik ka rito. Oy, James! Hindi pa tayo tapos! Naku, ano bang dapat natin gawin para magbago ng batang yon? Ano? Napakawalang hiya talaga ng anak mo, Nelia. Binuyo na nga niya ang anak ko sa masamang trabaho. Inalayo pa sa atin. Malaing toon niya. Masakit din sa loob namin ni Dante ang ginagawa ni James sa kanyang pamilya. Pero ayaw talaga niyang makinig. Ay! Sana pag natokham siya, huwag mapasama anak ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, malaing toon niya. Dahil pag nagkataon, kahit patay na si James, hindi ko pa rin siya mapapatawad.
Diyos ko po. Ano ka ba naman, Dante? Nakakagulat ka naman kung magbukas ng pinto. May masamang nangyari sa manugang natin, Elia. Bakit? Ano nangyari kay Nancy? Hinuli ng mga pulis sa ako nagbebenta ng sabo. Kasalanan ko. Kasalanan ko, Nancy. Kaya ka nakakulong dito ngayon. Patawarin mo ko. Patawad. Sabi ng mga nakausap ko, 3 taon daw ako makukulong. Oo. Gagawa ko ng paraan para makalaya ka rito. Nancy, hindi kita dapat ibinuyo sa ganong trabaho. Kasalanan ko. Huwag mong pababayaan ang mga anak natin, James. Pakiusap. Sikapin mong mapalaki sila ng maayos. Oo. Oo, Nancy. At hihintayin namin ang iyong paglaya. Abay, wala pala rito ang mga anak mo, James. Mang Martin, iniuwi ko muna sila sa mga magulang ko. Hindi ko po sila maalagaan dahil naglilinis po ako ng mga sasakyan. Nag-aaral pa rin po akong mag-welding. Aba, maganda yan. Sa pinapasukan ko, nangangailangan ng mga welder. Maaari kitang maipasok doon kung gusto mo. Talaga po, Mang Martin? Oo. Sa loob ng halos 1 taon, nakita ko naman talagang nagbago ka na. At iniwan mo na yung droga. Totoo po. At ngayon ko po napatunayan na pwede pa rin magbago ang isang adik. Nasa sa kanya lang yun. Tama. Papansin ko nga hindi ka na rin umiinom ng alak. Lahat po ng bagay at gawaing makapagtutulak sa akin para muling magsyabu. Iniiwan ko po, Mang Martin. Mabuti yan. Hayaan mo. Isasama kita sa pagbalik ko sa Saudi. Look, maraming salamat po, Mang Martino. Napakalaking tulong sa amin ang gagawin po ninyo. Hindi ko po sasayangin ang tulong ninyo. Pangako po yan. Balae, kumusta naman ang pag-aaral ng ating mga apo? Ayos naman balaing Tonya. Matataas ang mga marka nila. Kakatuwa naman. Galing nga pala kami kay Nancy nung 1 linggo. Ay, kumusta anak ko, Balaing Dante? Tagal na akong hindi nakakadalaw sa kanya dahil nga, ayun, nakakapos kami. Malapit na siyang lumaya, Balae. Yun ang balita niya. Salamat naman. Madalas ko na rin siya makikita. Kahit naman madalas ko siyang pagalitan noon. Mahal ko naman ang anak kong yun. Oo naman, Balae. Alam namin yun. Hindi naman porke kinagagalitan ng anak hindi na siya mahal ng magulang. Madalas, kaya tayo nagagalit. Dahil ibig nating maituwid sila ng landas. Sana naman sa pagkakataong ito, maunawaan na tayo ng ating mga anak. Palagay ko naman naiintindihan na nila tayo. Kasi nagbago na rin si James namin. Ay, may package nga pala siya para sa atin. Sandali ha. At kukunin ko ang para sa iyo. Nanay Nelia! Nancy! Narito ka na. Ibig sabihin, malaya ka na. Opo, Nanay Nelia. Oh. Hindi na po ako nagpasundo sa inyo para masurpresa kayong lahat. O si James, alam niya ba ito?
nasa abroad pa rin kasi siya. Naisulat ko po sa kanya ang ukol dito. Ay, mabuti naman. Alika sa loob na ko. Matutuwa ang mga anak mo kapag nakita ka. Sabik na rin po ako mayakap sila. Ay, Dante! Dante! Tawagin mo yung mga apo natin. Naririto na si Nancy! Malaya na siya! Nasaan na kaya si James? Bakit hindi ko siya makita? Nancy, narito ako. Si James! Ayun ang asawa ko! James! Nancy, James! Kita rin tayo ulit. Oo, matapos ng 4 na taon. Ngayon magkakasama na ulit tayo. Hindi ako makapaniwala. Parang ako nananaginip. Magbabago na ang lahat sa buhay natin, mahal ko. Babawi ako sa mga pagkakasala ko sa iyo. Maayos na ang buhay namin ngayon ni Nancy. At sa awa ng Diyos, ay napag-aaral namin ang aming 2 anak. Patuloy pa rin ako sa pag-abroad para mapaghandaan naman ang pagka-college ng aming mga anak. Sana po, kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si James. At ito ang aking buhay. Kung magiging malambot lamang ang puso ng bawat tao at paiiralin ng tama, mababawasan ang suliranin ng lipunan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz at June Martin Legaspi sa papel na James. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.